From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Kada anhin ninyo, pag-expect mong milagro. Ha? Butangin nyo paglaom yung kasing-kasing, kada anhin ninyo, nahagi milagro may tabo sa inyo. Ha? Nga naman, tultihan pa mas tinod, kining pagalagara, milagroso nga pagalagad. Miraculous nga pagalagad. Kada anhin ninyo, ihapan ninyo, gikan sa inyong paguli, pagkahuman nyo, simba dinhi. Sa usa ka semana, doon naging milagro may tabo sa inyo. There is a miracle that will take place in your life in a form of an answered prayer or healing of your ailment in the body or enlightenment in your spiritual life. Mga daghan ka ihatagan Diyos. Pananglitan, ni anhi ka, nakay dakong need, nakay dakong pagpanginahanglan. Anhi ka igsoon. Pag-usik kong panahon sa paganhi, paminaw sa Word of God, sama sa inyong ginabuhat karon. Nya dili lang mo, bisan kisa pa ito ng inahanglan, ngayon yung mga higala, daghan ang gustong magpakamatay, way paglaom, nakanganhi sila, natagaan sila bagong kinabuhi, bagong paglaom, og mga milagro ng hitabo sa ilang kinabuhi. Gusto mo og mga milagrong inyong gikinanglan, pagtambong mo sa mga appointment sa atong services. Once you come, this is an appointment with Jesus Christ. Dili ni akong appointment. Inyong appointment na kauban sa Ginoo. Dalhay mong pamilya. Makig-appointment ko. Kakinsa? Ayaw ko disturbo haron. Kay na ako appointment kan Jesus Christ. Karong adlaw og akong ihatod sa iya ang tanan kong mga pagpanginahanglan o problema. Niya ang Ginoo, makita nimo igsoon, mutubag siya sa imuha. So ini ganin ninyo, appointment with Jesus Christ ni. Para bag nakig-appointment ka sa atong mayor o sa atong presidente, niya imong ana imong problema, at one time, inigan hilang ninyo, wa pa mutugan sa inyong problema, kabalo na daanan Diyos. Before you even say it. Ingon siya. Ingon ang Ginoo diri. For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. That means even before you said it. Even before you have said
all of your problems, even before they have been spoken by you, the Lord already knows what you need. Milagro lang ang imong gikinahanglan. Gusto niya makig-appointment ka sa iyaha. So karong sunod Domingo, makig-appointment mo sa Ginoo. Every Sunday is a family appointment with Jesus Christ, the name above every name. Hallelujah. Sa akong pagwali karong kahaponon, gusto na ko igsuon nga i-correct ang daghan kaayo nga mga pangunahuna sa tao nga gihatag sa sayop nga pagtuo. Tungod sa madungog lang nato, gituohan dayon. May tungod sa pulong sa Dios nga maoy mohatag og koreksyon niya ng bahina. Og kini dakong panalangin para sa inyo ha. Kay gusto sa Dios kuhaon ang dili tinuod sa tua, ang tinuod maoy gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Daghan ang nagsulti nga ang bahandi daw iya sa yawa. I have heard not from laymen, not from people that consider themselves as members of their own religious or denominational affiliations. But I have heard this from people who are supposedly to be preachers of the gospel. Supposedly, mga nagawalig ng katudlo sa mga katawhan, nagaingon sila nga, ang bahandi daw, iya sa yawa. So, gitudloan nila nga mga katawhan, kinahanglan magpabilin sa kakabos. Kay pinaagi kuno sa kakabos, magpabilin sabtang mapainobsanon. O kini nahimong kamaturan para sa uban. Karon ay nangutana sa kuwa, tinuod ba pastor? Nga ang bahandi iya sa yawa. Kay kadaghanan kuno sa mga taong bahandihanon, mga dautan. Mga kaigsunan, mao ni ang atong pagatun-an karong taknaa. Nganuman, akong nakita 85% sa kabalaka sa tao naa sa iyang panginabuhi nga temporal. Physical, financial, ug material. Naadiha ang 85% sa mga problema nagkahitabo. Og naapod diha makonsentrate ang atong mga kabalaka. Sa inyong mianhi karong kahaponon dire, kinsa man sa inyo ang wa gyoy kabalaka. Taas ang kamot. Wa mo'y kabalaka. Bisan ka mo Jesus Christ member na, naadjud mo'y dagang ikabalakaan. Ang uban sa inyo na balaka kung asa mo mukuha kwarta pambayad sa Davao Light karong sunod semana. Ang uban sa inyo na balaka kung asa mo mukuha pambayad sa inyong sakyanan nga hapit ng Marimati. Frigidaire, balay, daghan mo kayo ginabayaran sa inyong kinabuhi. For example lang na, pero napay uban nga inyong gikabalakan. Ang uban sa inyo na balaka, unsa kay may tabo sa inyong bana, og di siya muhunong sa iyang pag-inom-inom. Na ay sa inyo na balaka, sa inyong anak, nga karon naguban-ubanog nagkuyog sa mga barkada, nga dili kababuton sa Dios og nahibalo mo nga kung magpadayon siya, mahimo siyang drug addict. We have worries one way or the other sa atong kinabuhi. O kining tanan concerning gyud kanunay sa atong temporal nga kinabuhi. Kining number 1 nga pagkabalaka mahitungod gayod sa atong financial nga kahimtangan. Kay nganuman ang kwarta mao ang usa kadakong kabahinan sa atong kinabuhi nga maoy makapalihok pag-ayo kanato o makapapitpitol sa atong paglihok nga di kita kalihok. So whether you like it or not, we really have to talk about money here. Daghang kayo maglikay ana nga subject. Kay matud pa nila, basta sige daw sila gwali may tungodana, basi daw maalaan sila nga kining pastora ni pangwarta jud ni. Dire di ko mahadlok makigsultiana ninyo kay gusto ninyo dili isagyud na sa inyong daghang pagpanginahanglan.
Kinsay gusto kwarta din he? Taas ang kamot. Okay. Kaduha, kinsay gustong daghag kwarta din he? Kinsa sa inyo ang gustong minilyon yun ang kwarta? Di na malimod. Hallelujah. Amen. Mao bitawng karon ang Dios nagtandog sa kuwa nga anak, i-open kining mong pagalagara ug maghimo ka og covenant partner sa tibuok Pilipinas. Unsa ning covenant partnership? Covenant partnership sa blessings. Nga ang taong mosulod ni ini, siya mahimong covenant partner sa Dios sa mga panalangin. Ambot pasabot, pagka nisulod ka, niining maong pakigsaad sa panalangin sa Dios, di gyud kabalibad ang Dios nimo. Manalangin gyud siya sa imuha. Sa Old Testament, ang covenant mura nagkontrata. Murag contract nga pirmahanan. In the Old Testament, they always make covenant. The Lord made a covenant with Noah. The sign was the rainbow. Nga di na niya paulan nun pag-usap. The Lord made a covenant with Abraham. The covenant was the covenant of circumcision. Daghan kaig mga covenant. In the New Testament, He made a covenant and the sign was the pouring out of His blood para kita mahugasan sa atong sala. Mga pakigsaad na. Ang Old Testament ngadto sa New Testament puno og mga pakigsaad. Daghang mga Kristohanon ang wa masayod ana. Apan igsoon ng mga covenant sa Dios nagapadayon. Ang usa sa covenant sa Israel mao ang covenant of blessings o pakigsaad sa mga panalangin. Ug kini inigsulod nimo ang pakigsaara na ang Dios nakapirma na daan, ikaw na lagi hulat niya. Munang gi-open up na ako ni ug daghan kayo ang nahimong covenant partners, not particularly mga members tanan sa Jesus Christ, the name above every name. Okay. Ang mga bahandi iya ba sayawa? Ingon ng uban, oo. Alang nako, ang mga bahandi dili iya sayawa. Iya sa Dios. Nagtubo mong iya sa Dios ang mga bahandi? Tanaw na itong balang kasulatan sa Salmo kapitulo 50, versikulo 10 ngadto sa 11. Nagaingon ang kasulatan dinhi. Magabasa ko sa English Bible unya sundalang ninyo sa inyohang Visayan Bible kung namoy Visayan o Tagalog ba. Psalms chapter 50 verses 10 to 12, the Bible says, "For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof." Tanang mananap sa kalasangan, ako man, ingon ng Diyos. Ang tanang mga kahayupan diha sa libo ka bungtod ang tanang baka diha, ako man. Nahibalo ko sa tanang mga mananap nga nagalupad sa kahanginan o sa mga kabungturan. Ang tanang mga ihalas nga mananap sa kalasangan, ako man. Kung ako magutom, di kumonsulto nimo, tungod kay ang kalibutan ug ang kahupnganan ni ini, ako man. Kinsa nagsultian na? Ang Ginoo. Iyahan na tanan. Kaya mong tuo nga ang bahandi iya sayawa. Nagtuo na ba mo karon? Nga ang bahandi tanan iya sa Dios. Kiniraban Dios nga akong ginawali dinhi, mao ni ang Dios ng resultian ni. Siya Dios nga personal. Nga gusto makitagbo nimo, gusto niya doon na si relationship nimo. Di lang sa kaluwasan sa imong kalag, kundili pati na sa imong temporal, samtang nabuhi ka diri, aron magamit ka niya, malipayon ka, nga mabuhi ning kalibutana, nga maglipay sa tanang panalangin nga nagagikan sa iyaha. Ingon usab ang Salmo kapitulo 24 versikulo 1. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang kalibutan iya sa Ginoo ug ang tanang kahupnganan niini. Ang kalibutan ug ang tanang nagapuyo dinhi. Iya na tanan sa Ginoo. Tanang namuyo dinhi, iya na tanan. Kanang tanan tao diyang nakita ninyo, iya sa Ginoo na.
Iya na tanan. Tanang taong namuyos kalibutan, iya sa Ginoo. Ang kalibutan o ang tanang kahubnganan, iya na tanan. Kanang nagalakaw diha, iya na. Kanang nagasakay sa mga sakyan ng gagi, iya na. Gusto niyang gamiton na para sa imo, huwag lisod. Kanatanan, dunay kasing-kasing. Kanatanan, dunay utok. Kanatanan, igsoon, mga taong sama nimo. May pagbati. Iya na tanan sa Ginoo. Praise God. Nagtuon na ba mo karon nga ang tanang butang iyas Ginoo? Unsa pa ang gisulti niya sa kasulatan? Pamatuod kay pinaagi sa duha o tulo ka saksi ang matagpulong sa kasulatan pamatud-an. Duha na nang gihatag na ako sa inyo ha. Niya pa ang ikatulo. Ang Haggai chapter 2 verse 8. The silver and the gold are mine, saith the Lord. Sabi ninyo na nakasulti sa kuwa. Taga-kuan ni siya, taga-diwalwal, taga-buringot. Ingon siya, pastor, kanang kami mangalot diha sa mga tunnel, magpadugo mi. Upatay mig kanding ang dugo kuhaon. Ingon ko nga naman, ingon siya kay iya man as daw tang espiritu para sila malipay sa muwa mo ng padugan sana mo. Tinood ba na? Tinood ba na ginabuhat sa mga tao? Okay. Ang sawing isulti sa kasulatan sa Hageo, Kapitulo 2:8. Ang bulawan ug ang salapi, iya sa Ginoo. Dili iya sa yawa. Iya sa Ginoo na. Everybody say praise the Lord. Kinsay gikinanglag bulawan din he. Daghan ng itag bulawan, ay mo pangitag bulawan nga inyo lang. Ang tanan nga mga detector gamito na inyo, digid mo kakita na. Dili na inyo ha, iyas Ginoo na. Gusto mo mangitag bulawan? Pangutahan na mo sa Ginoo. Say, magdamgo mo. Nay bulawan sa balay. Asa man, nasa sala. Gikalot ang sala, nahugnong balay, wagi bulawan. Ay mo paning kamot sa inyong kaugalingon. Gusto mo makakitag tinuod nga bulawan o ihatag sa Ginoo ninyo na? Pangayua sa Ginoo. Kaya ang Ginoo makahimog bulawan sa bato sa imong tugaran. Kasi pagbangon nimo sa buntag, nasikaran nimo, bato man ni sa una, nganong buwawan naman eh. Amen. Ang tanang bahandi o ang tanang kauswagan, iya sa Ginoo. Ayaw magtuo nga iya na sa yawa, iya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Is poverty of God? Mao ni ang sunod nga pangutanan nila sa kuwa. Ang kapobrehon ba daw iya sa Dios? Ang kapobrehon dili iya sa Dios. Nganuman, ang kapobrehon dili iya sa Dios. Tungod kay ang Dios natong yalagaran usa ka dato nga Dios. When poverty has no redemptive value, it should not be accepted. It should be rejected. Kung ang kapobrehon o ang kawaladon dili makaluwas, walay labot sa kaluwasan. Walay redemptive value, walay kapuslanan. Ayaw dawatay soon. I-reject sa imong kinabuhi ang kapobrehon kung walay kapuslanan o walay kaugnayan o walay kalabutan sa imong kaluwasan. Unsay gisulti sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ingunani ang gisulti sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 akong basahon. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Tanawan ninyo, ingon siya, kay balo mo, sa grasya sa atong Ginoong Kristo. Nga bisan siya dato, nagpakapobre siya,
May hinungdan nga nung nagpakapobre siya. Nagpakapobre siya, aron kamo mahimong dato. Iyaw ninyo na? Oh. Nga nung namurdoy ang Ginoo paganhin niya, gilansang pagani siya sa krus, aron kita mahimong dato. Mauna hinungdan. So, ang pagdawat ug panalangin nga makapadato sa tuwa, dili kabubuton sa yawa. Kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios na. Koreksyonan nato. Atong koreksyonan ang katong sayop nga panghunahuna nga ang bahan di iya sa yawa. Dili iya sa yawa. Sumala sa akong mapakita ninyo sa mga balaang kasulatan. Tanawan ninyo sa panahon ni Job. Si Job usa ka alagad sa Dios. Job was a servant of God, righteous in the sight of God. Together with all of his family, they were walking righteously before God. He was rich in all of the world's goods. Many flocks of herds of sheep and flocks of cattle. Daghan kayo, bahandi, di basta-basta. Gikan sa Dios tanan. Kinsay nagselo sa iya? Ang yawa. Ingadto ang yawa sa tubangan sa Dios. Niya ingon ang Ginoo, kabalo kon sa imong tuyo dinhi. Nakakita ka sa akong alagad nga si Job nga way kasama nimo. Nang alagad lang nang kay gitato manggod nimo. Siya kuhar gud ng iyang bahandi kundi ba mo talikod na siya sa imo ha? Ingon ang Ginoo, sige ato kuha tanan. Gikuha tanan ang iyang bahandi, iyang pamilya. Kinsa ang nagapapobre? Kinig yung yawa, maldito gining yawa. Pagkamuswag ng anak sa Ginoo, ang makita niya ang kauswagan sa anak sa Ginoo. Tanawag soon, nagyayon ng kasulatan, ang nagpadato kan Job ang Ginoo. Tanan ka na. Bisan si Satanas, nanak si mismo. Gipadato manggod nimo mo nang nagalagad. Kuhara gud na kung di pa mo talikod siya nimo. Kay si Job, ingon siya, vested. Interest. Nangalagad lang na nimo sa iyong makuha sa imo ha. Kay dato manggod ka. Mao nang gipadato pud nimo siya. Kuha tanan. Nasulayan si Job. Namubre siya kasi nagpapobre. Ang yawa. Kinsay naghatag niyang balatian? Wa siya balatian. Sa dihang gisulod sa yawa yang balay, sultian ta mo, gikan sa iyang ulo ngadto sa iyang lapalapa, puro na kabaho nga parte yung bahuwa, usa pa ka kilometro masimhot mo na si Job. Murag tiil sa taong way ligo. 5 na ka semana. Baho jud. Kinsa naghatag og balatian niya? Ang yawa. Kinsa nagpapurdoy niya? Ang yawa. Kinsa nagpatay sa iyang pamilya? Ang yawa. Kinsa naghatag niya problema nganta niya mga higala wala na? Ang yawa. Di na ihatag sa Dios nimo. Og sa diha nga nasulayan siya, si Satanas na black ayan nimbalik sa langit. Wa na siya masuwayan pa, pati asawa gikuha. Wa mo talikod si Job sa pagalagaan. O sa isulti sa kasulatan, giuli pag-usab sa Dios sa iya tanan ang mga gikuha o gikawat sa yawa. Hallelujah. Gidoble pa sa Ginoo paghatag. Ang Dios manggihatagon. Tamang isulti ni Job, siyang nikuha, siya gyapon ang muhatag. Naatay Dios nga gialagaran nga kun nimo siyang tawagon, antam sa paghatag nimo nining tanan. Dili tinuod nga bahandi iya sa yawa. Iya sa Dios na tanan igsoon. Iya bang ihatag sa tuwan tanang butang way bayan? Asa nato makita sa kasulatan? Babasa nato dinhi sa Roma kapitulo 8 bersikulo 32, ang gwapo kayong gisulti sa kasulatan. Praise God. Kamong mga igsoon sa Cebu, kumusta kamong tanan diha? Kamong tanan prayer partners diha o covenant partners sa Cebu. Ang Dios manalangin sa inyo. Roma 8:32 unsay gisulti? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Walay bayad, hatag sa Dios nato ang tanang butang. Kung ang iyang anak gihatag gani niya sa tuwa pinakamahal niya,
Kini pa bang mga butanga lang? Sekundary lang sa Dios na ihatag niya tanan sa tuwa na nga walay bayad. I-claim nimo kaya anak ka sa Dios. Gusto ba sa Dios nga ikaw muswag? Kabubuton ba niya na? Kabubuton ba sa Dios nga ikaw magpabiling kabos? Kabubuton ba sa Dios nga ikaw muswag? Asa nato makita? Tanaw nato ay katulong Juan, kapitulo 1, versikulo 2. Ikatulong Juan, 3 John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish that in all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, material, temporal, financial, and be in health, physical, even as thy soul prospereth, spiritual. Tanan yung bahin sa atong pagkatao. Gusto niyang muswag. Muswag tas tanang butang. Financial, material, temporal. Kaduha, ang atong lawas, way balatian, pare sa kuha. Praise God. Ingon man nga ang atong kalag nagmauswagon. Sama ni karon, di ba? Oh, kamong gipanalanginan sa Dios, muanhi mo, nag-drive mo sa inyong sakyanan, kabalo ka hinatag sa Dios na. Nya paingon ka diri sa katedral, na ibalo ka healthy mong kalag tungod kay ikaw isa ka nagalakad sa Dios. Nahadlok ka sa iyaha ug nagtuman ka sa iyang mga kasuguan. Pagkahuman, ikaw gay mong pamilya, wa joy balatian. Ug na may balatian mo ha, ampuan, lagpot diretso. Di ba lamang kayo mga inabuhing parehana? Maunay abundant life nga gisaad sa Dios nimo nga libre, seguridad sa problema. I can assure you that if you will follow exactly what the Word of God says, you will have a foolproof prosperity in your life. Maunay akong giampo. May tabo ninyo tanan. Kamong tanan nga tigsubaybayan ng programa, kamong tanan covenant partners, mo na akong giampo. Nagampu ko nga walay problema nga di nimo masulbad. Bisan sa kadakong financial, ang milagro ihatag sa Dios nimo. Ay kabalaka na imong problema ron. Gamay ra kay na. Paminaw lang ko sa pila ka gutlo kay papanalanginan kaning takna una pa human makit-an nimo nga ang gahom sa Dios mugunit sa imuha pinagi sa imong pulong niya magbaton ka na og kanang dako kaayong paglaom kining yawa no maldito jud kuhaw niya number 1 yung paglaom pakanawadan ka ng paglaom wa na jud kay kalipay pagkawa na kay kalipay wa na jud kay pagtuo pagkawa ka na pagtuo ang yawa mo duol na sa imuha oh sa pamiyong gihulat na ay kuan diyo sakyanan tabok na paligis na diha. Pagkawa ka na kalipay, way pagtuway, paglaom, ingon ng yawa, so hindi ihulat, na panghiwa ni mo diyaw, bangus, hait kay na, gulgulay mo liog. Ana ang yawa, mao nang daghan kayo ang atong mabalitan nga usahay, nagpakamatay, bata pa. Ayaw buhata na. Kabubuton sa Dios, naminaw kaning takna karon. Kabubuton sa Dios, nga ni amo ning takna karon. Una mahuman ang serbisyo, igsoon, likusan mo og mga milagro sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Gusto gayud sa Dios nga kita mo uswag. Karon, kung pag-uswag ang gihisgutan, kinahanglan taggahom para mo uswag. Amen. Ang uban, wa sila kasabot unsay otoridad o gahom. Ang otoridad o gahom, tapad kayo na pero di pareho na. Kakita mong pulis, kisa na nakakita ang pulis ninyo. Ang pulis na tsapa, na autoridad na. O na pusil, na gahom na. Ang pulis, nga batuta lang, tsapa o batuta, hiwian lang na rong panahon na. Amen. Daghang mga anak sa Dios, na autoridad pero ay gahom. Na tsapa, oy, anak ko sa Ginoo. Ingon nang yaw, bitaw, nung bautisman man ka. Pagtanaw sa imong kilid, wa may pusil. Way gahom.
Ingon nang ihawa, anak ka sa Ginoo. Pero ngisian talang ka. Kay wa jud kay mahimos kuha. Wa man kay gahom. Kung ikaw mangayo gahom, ang gahom gikan sa Dios. Pagka may gahom ka, may mahimo na ka. Okay, ang gahom gikan sa pagtuo. Amen? Ang pagtuo gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Romans 10:17. So ini paminaw ninyo sa pulong sa Dios, wa joy matulog in taon ninyo. Wa matulog. Salamat sa Ginoo for the first time sa akong tibok kinabuhi karon ko nakawali nga wa joy natuog. Nakasulti sa kuwa, ingon siya nga, ambot lang pastor, pero inigwali nimo, ang imong tingog, mura jud, music sa akong dalunggan. Muduka na jud kuha na, mura ko gilulabay. Katarungan lang na sa mga hingatog-on, pero dili tinuod na. Ang akong tingog makapamata sa mga nagduka nga pagtuo. Amen? Kinahanglan ta og gahom. Ang gahom dili gikan sa tuwa, kinahanglan ang gahom gikan sa Dios. Sa diyang duna tay gahom, ang Dios may muhatag niya na sa tuwa, duna na tay mahimo para sa atong kaugalingon. Siya bagayod ang naghatag nato gahom para mo angkon og mga kauswagan sa mga bahandi niya. Nagaingon ang Deuteronomy chapter 8 verse 18. If you have your Bibles, turn it with me in Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ingunani ang gisulti sa balaang kasulatan. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Okay, repeat that with me. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. It is He that giveth thee power to get wealth. Hallelujah! Nganong masulti na ako na, tungod kay ka nakabubuton sa Diyos. Gihatag na ni ining pagalagara, ingon nga gahom. Ug ang katuyuan nato para sa kalwasan sa daghan kay mga tao nga naa pa sa ilang mga sala, sa ilang tunglo, o sa ilang mga kawaladon nga gihatag sa yawa. Gusto nato mahaw-a silang tananana. Mag-una na sa inyo ha. Ang tanang mapaghiran ni ining pagalagara, igsuon, kinahanglan musuan. Di ko musugot, nga di mo musuag. Tanang makadungog sa akong tingog, sa bagwali, di ko musugot, nga tunglo di mawa sa inyong kinabuhi. Amen. Di ko musugot, nga di mo musuag sa pinansyal. Makatulog lang kog mayo, o makabalita ko, kamunta na, milyonaryo na. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Wa jud ko'y usa ka anak sa Dios nga gustong makita, nga gidaog-daog sa yawa. Sa balatian, sa problema, sa trouble, sa banimalay, sa tanan, labi na nining kinabuhiya, pati sa inyong kaluwasan. Di ko gusto nga makakita ang anak sa Dios, nga naas daplin, gidaog-daog sa yawa. Kinahanglan kitang anak sa Dios, maoy mudaog-daog sa yawa. Hallelujah! Sa akong pagampuling pagalagara, bisan unsa ka ba, wala ko'y ginatanaw nga denominational affiliations, wala ko'y ginatanaw sa imong relihiyon. Bisan unsa ka ba, pagka gusto nimo, nga mo sulod sa covenant sa Dios, sa panalangin, ngayang naadya sa impulong, perting bagaan ng libro, puro panalangin na. Wa pa na mablihi sa uban, wa pa na nila madiskubrihi. Gusto na ko ning pagalagara, ang tanang makigasosiyate ni ining pagalagad. Silang tanan makatilaw sa milagro sa Dios. Makatilaw sa kauswagan, makatilaw sa mga bahandi nga gisaad sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Kinsang gusto sa gahom ngay hatag sa Dios sa pag-angkon sa iyang mga bahandi. Di pa mahuman ang serbisyo niya, mampo ko. Pagampo na ko, itaas ninyo yung mga kamuton niya, kay
Magampo ko sa usa ka special nga pagampo nga ang gahom ipahid sa Dios sa inyong kinabuhi. Igsoon aron angkon ni ining maong magabahandi. Everybody say praise the Lord. Ang mga bahandi ba o ang mga kaadunahan gasa sa Dios? Gasa sa Dios. Asa nato makita? Ang una natong verse makita nato sa Ecclesiastes, mga kaigsunan, Ecclesiastes kapitulo 5 versikulo 19 nga nagaingon. Ecclesiastes 5:19 ingani ang gisulti. Every man also to whom God hath given riches and wealth hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Masubon na ko, ha? Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Ang bahandi o kaadunahan gasa nga gikan sa Dios. So kinahanglan maglipay ka pagkahiatag na sa imuha. Dili ka mag-uol. Dili ka mag-uol mo yung ka nga makasala naman siguro ko ani kay ni dato nako. Koreksyonan nato na. Ang uban mahadlok sila mo dato kay sala daw ang pagkadato. Dili sala nga mo dato ka basta Dios may nagpadato nimo. Sala lang ang pagkadato kung ang nagpadato nimo si Satanas. Amen? Kung nadato ka na maligya kag drugs nga makadaot, kana igsuon yun nimong yawana. Kung di dato ka, kaya ang imong negosyo, mediator ka sa mga babaeng buring, kana igsuon yun nimo sa Lucifer, na. Pero kung nang nagpadato nimo ang Ginoo, paglipay, gasa sa Dios na. Paglipay kay gasa sa Diyos na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ikaduha, Hosea chapter 2 verse 8. For she did not know that I gave her corn and wine and oil and multiplied her silver and gold which they prepared for Baal. Tanawa, ingon siya. Ang Israel wa kabalo. Nga ako'y naghatag niya og kanunon, siya ako'y naghatag niya makaon, ako'y naghatag niyag bulawan, ako'y naghatag niyag salapi, unya ilang gihalad sa yawa. Ang Diyos may naghatagan ng tanan. Ang tao ginakuha nila ginahalad sa yawa. Kita, pagka makakuha ta na, natay gahom, ihalad nato sa iya. Iyahaman ang tanang butang. Ang bahandi o ang kaadunahan, iya sa Diyos. Tanang mga anak sa Diyos din mo ingon, ang bahandi o kaadunahan, iya sa Diyos. Kinahanglan samtang niya ka namuyo dinhi tulo ka butang ang mahitabo sa imuha. Muuswag ka sa tanang butang, financial, temporal, material. Ang imong lawas dapat kitang mga anak sa Dios maoy pinakagwapog lawas sa tanan. Pinakaway balatian. Kung na may balatian, dali kayo na matambalan. Nay mananambal diha. Kung makaya pa, kayaha. Nakay ka, suhol, bayad kag doktor, tanawa ko, kung sa imo ka aywan eh. Kabubutong sa Dios ang kamot sa doktor, nga maayo. Amen? Ingon ang kuban, ang moto daw doktor, iya siyawa. Basta moto na daw kag doktor, iya ka siyawa. Ay magtuwa ni mga panatikong mag-uwali, ha? Daghang kayong panatikong naglakaw-lakaw ron. Ang doktor ginagamit yapon sa Ginoo. Pero may limit ang ilang paggamit. Limited lang. Kita hantod mahimo nato, kita mo tambal sa atong kaugalingon. Nasamad ka karon. Kisay patambalo nimo na. Ginoo, nasamad ko. Alang-alang ang Ginoo may munawag mo kuwag mo tayo ulit og pahira na. Ikaw, di ba? Na kay mahimos pag-ayo sa imong kaugalingon. Ang dili mo mahimo, ang di mahimos doktor, mo na atong sagat sa Ginoo. Nana sa iya, kung ayuhon ka niya. Pero kabubuton sa Diyos, nga iya kang ayuhon. Dalay ko ng Diyos, huwag katapusan. So, mahimo kang usa ka anak sa Diyos. Ang ikatulo, kinamay tabo nimo.
kinahanglan mauswagon ka sa spiritual nimong pagalagad sa yaha. Hugasan ka sa imong sala, maayo imong relationship sa yaha, nabautismohan ka sa iyong pangalan, igunitan nimo ang pangalang labaw sa tanan, ingon ang buhat 4:12, there is no other name given under heaven whereby we must be saved but that name. Gunitin na, kaluwasan nimo, kalag nimo. Naibalo ka ma-rapture ron, second coming ron, rapture mo abot ron, o end of the world. Naibalo ka, wa kay kabalakan, luwas ang imong kalag. Ha, luwason ka sa Ginoo. Dalay ko ang Diyos sa wali katapusan. Nya na bag-o ka jud. Ang tinod nga tawag born again, na bag-og yun. Hallelujah! Hallelujah! Kalag mo uswag, physical mo uswag, way balatian, kung na kay gibating balatian, tungod kay nagtrabaho ka, i-replenish sa Diyos ang imong kusog. Sala ba ang mudato? Kung ang pagkadato iya sa Ginoo, pasalamati. Dili na sa laigso. Iya sa Ginoo na. Nian hiba siya para padatuon ta. Unsay sulti sa 2 Corinthians 8:9 nga atong gibasa kaniya. Kamo nasayod sa grasya sa atong Ginoong Kristo. Nga bisan siya dato nagpakakabus siya aron pinaagi sa iyang kakabus kita mahimong dato. Kinsay gustong mo dato dinhi taas ang kamot. Nga ang magpadato ang Ginoo. Praise God. Taga na mo abilidad ron, taga na mo gahom, di lang abilidad, gahom. Ingon sila, basta daw negosyante ka, o di daw kabakakon, di ka mauswag. Doktrina sa yawa na. Tanang mga Jesus Christ nga negosyante, pagtug-an ragod mong tinuod, kung di ba muswag mo. Ingon na imong customer, pila may mong ginansya ni? Ito ka na tinuod. Nakakadiya para mo ginansya. Ay kahadlok na mo ginansya ka. Mo bitaw mag-business ka para mo ginansya ka. Amen. Ang akong ginansya ni 250 pesos. Aguban mo siya, ang ginansya na ako, 5 pesos lang ko na ako. Pero labon di ay, katunga pa, 500 pa yung ginansya na. Pilay mo, 5 lang, kuwag 2 ka 0. Ito ka na tinuod. Pila mo yung ginansya ni mo ni? 250 ang gusto na ako may mong ginansya na. Take it or leave it. Pag honest, kaya ang Diyos, manalangin itong samot ni mo. Hallelujah. Pananglitan, tindira kas palengke, ayag ko lang igbato ang imong timbangan. Pagka madiskubrihan sa tanan, ikaw ang pinaka-honest diha, maglinya ang mga tao diha sa imuha. Talay ko ng Diyos. Ang tanan diha mga tikasan di kayan, akini kay Kristohanon kayo ni. Di gini manika sa kuha. Ayaw pamakak sa inyong pagnegosyo, pauswagon mo sa Ginoo. Kamo ang number 1 tagapauswago. Pananglitan naguswag mo. Daghang nasina ninyo. Ay mo kabalaka sa mga nasina ninyo. Kinahanglan buutan lang yapon mo sa ilaha. Nga naman, kadugayan, makabig pa ninyo sila. Pagkatapos sigsoon, imbis ang buutan nga tindira diyas palingki, isa lang, ikaw lang, kadugayan, 5 na mo diha. Kay puros na hayagan silang tanan sa imo ha. Ana ang buhaton sa Dios sa atong kahimtang o sa atong kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Niyan hiyang Ginoo para padatuon ta, biblical na. So ang tanan nagawali nagaingon nga kabubuton sa Dios nga kita magpabiling pordoy kay kung kita muswag mudako ang atong ulo kitang tanan hambugiro na dili na tinuod. Daghang mga anak sa Dios nasabot pag mapainubsanon sa diyang muswag sila. Naipipila siguro mudako ang ulo, pipila lang. Siguro sa 100, 99 and 1/4% lang. 99 and 1/4% tanan, puros buta na. Samot na nga mo hatag og tithes, samot na nga mo magpagamit sa Ginoo, samot na siya nga magpayubo sa iyang kaugalingon. Ana, ihatag sa Dios na. Mao na di mahadlok mo suwad. Everybody say amen. Unsa man ang mga saad sa Dios alang sa atong panalangin ug alang sa atong kauswagan. Kabalo ba mo si mga saad sa Dios? Sa atong kauswagan ug sa atong panalangin? Gusto mo makadungog mga igsoon? Ang saad niya nga kitayang panalanginan materially. Ang saad niya nga itang panalanginan financially. Ang saad niya itang panalanginan physically. Ang saad niya itang panalanginan spiritually. Sa tanang butang. Tinuod ba?
Tinuod. You want me to read it to you? You want me to read the words of God to you right now? Regarding these promises? As long as we are obedient to the will of God, these promises are going to happen to us. They are going to happen to us because God is not a liar. Okay, I will read them to you. Listen very closely. Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 12. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2. Isunod ba ninyo sa inyong Bisayang Bible? And all these blessings. Antanan mo yung and all these blessings. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kabalo mo unsaon pag-overtake? Kinsa may naisakyanan dinhi nga naga-overtake. Pagka mo overtake mong sakyanan, inyong lampasan. Ha? Pahinta naisakyanan diri, overtakean nimo na. Mulampas ka. Ang panalangin, kanunay kang overtakean sa panalangin. Unahan ka, permi. Imposible na mahitabo, ugwa kay panalangin. Kinsay gusto diring overtakean sa panalangin. Paguli ninyo sa balay, kamong mga nianhing away bugas, ay mong kabala kay paguli ninyo. Basig na hugno na itong inyong balay sa napulo ka sakong bugas ng standby dito. Nya mangutan na mo kinsay nagbutang ana, matingala mo agi taong mo ang kunampot, kinsay nagbutang ana diha. Klaro na lang agikan sa Ginoo, no? Blessed shalt thou be in the city. Ato ka syudad panalanginan ka. Blessed shalt thou be in the field. Ato kag bukid panalanginan ka. Blessed shall be the fruit of thy body. Ang imong mga anak mugawas. Oros gi panalanginan. Way balatian. Amen. Puros may gutok. Wa kay anak nga mugawas nga bugo. Ang tanan mong anak, puros gipanalaginan. The fruit of thy ground. Kung ikaw igsoon yung pangita, mag-uuma ka. Panalanginan sa Diyos ang imong kayutaan. Fruit of thy cattle. Kung ikaw negosyante, ang imong tanang pagabuhaton, pagapanalaginan sa Diyos. Increase of thy kind and the flocks of thy sheep. Padaghanon ang imong ginansya. Kini gisulti lang ang mga bakahan, mga tupahan tungod kay nitong panahon na unani man ang ilang pangita. Karon kung doon na kay pangita dinhi, ang imong isipon nga mga karnero nimo, mga bakahan nimo, kanang kwartang gihatag sa Dios nimo nga mudaghan. Kisay mo gusto mo ginansya milyon diri una pa mahuman ang sa katuig. Oy, ang tanang nagtaas sa kamot igsoon panalanginan mo. Ang wa mo taas na ulahin mo, pasensya lang mo ha. Hallelujah! Iyon ang kasulatan, blessed shall be thy basket and thy store. Ay mong sudlanan, panudlanan nimo, mga pagkaon, mga bugas, ang imo tanan nga mga naadiha, supply nimo, panalanginan sa Dios. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Bisan sa imong buhaton, sumulod ka, gumawas ka, panalanginan ka sa Diyos. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. Walay kaaway nga musaka, batok nimo ka musuwag. Dili sila pauswagon sa Diyos. Mo nang di na ka manghair og security guard. Ang security guard nimo ang Ginoo mismo. They shall come out against thee one way and flee before thee 7 ways. The Lord shall command a blessing upon thee in thy storehouses. And in all thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord God giveth thee, and the Lord shall establish thee as an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways, and all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Panalangin na tanan nga pronoun sa Ginoo diri sa balang kasulatan. Walay usa diha nga panunglo, puros na panalangin. Kining tanan gisaad sa tuwa ay mugtuo sa yawa. Daghan na kay gibuhat nga kabuangan ng yawa sa atong kinabuhi. Tapos na. Ang tanan mo, I'm tired and sick. I'm sick and tired of the devil fooling me.
It's now high time that my faith rises up to God. Claim all of His promises. In Jesus' name. Amen. Kining tanan mahitabo sa to. Hallelujah, hallelujah. Iyatang pagapanalanginan sa hilabihan nga tungod ni ana igsoon, di na mo kung moabot man ang panahon sa inyong kamatayon, di na mo mamatay tungod sa kagutom. Ang uban sa inyo mga matay tungod sa kabusog. Anang matigulang na mo. Ang uban sa inyo gibinuangan sa yawa sa dugay ng panahon, hantod nga sila gihaya na, nagkurisum lang yapon ng naong. Di gyud mo pahiyom, bisan ng sao, papahiyom. Nagi ko'y nakitang tao, gibalsamar. Gikan sa yung kinabuhi, pagkatao, hantod na matay, panunglutanan ang nadawat. Nagmugot ang naong, hantod na matay. Gibalsa mo, bisan sa pahiyom sa balsamero, mumugot lang yapon. Di gusto sa Diyos ng may tabunan sa inyo, ha? Hallelujah. Ang Diyos, Diyos sa panalangin. Diyos sa kadagaya. Diyos na buutan. Diyos na maayo. Diyos na nagandam sa panalangin. Ngayong iandam nga ibuto kanino. Hallelujah. Di gyud ko mosugot nga makit-anta mo igsoon anak mo sa Ginoo pagkahuman, di ninyo matagamtaman ang iyang mga panalangin. Ngano man, gisaad niya buutan gud kay Ginoo. Ang maldito ang yawa nga nagababag sa atong mga panalangin. Karon mutindog mo batok sa yawa. Pagka di ninyo gusto ang naitabo sa inyong kinabuhi kay may kalabutan sa tunglo, suguan ninyo. Hawa dire, di ta ka gustong makita sa akong balay. Naong sa kapobrehon nga way kalabutan sa kalwasan, hawa sa akong balay. Ikaw gusto makitanta ka. Amen. Ako musugot kung na ako'y kawala doon, pero dunay hinungdan, kalwasan. Sa ito, wala ko'y kwarta, sige bayad sa telecast. Nga naman, kaluwasan sa mga kalag. Ang tanan na ako isod panalangin, ibubo diha sa pagwalis pulong sa Diyos. Pero panalanginan yapon sa Ginoo. Pagkuha na ko'y bayad sa telecast, oy, abi na ako, kuha na ko'y bayad. Naa pa, kay ngano, ang Ginoo maoy nagabayad ni ining ministriha. Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pagampo ragod mo. Huwag butang malisod sa Diyos. Unsa man i-review daw ninyo. Asa mo dapit naglisod ron? Kadaghanang panahon sa financial, no? Kuha na ragod ninyo ng tunok sa kalisod sa financial. Kuha ragod na. Ibta. Gikan sa paggawas ninyo karong gabi huna, wa na ilisod na. Bureklamo imong pamilya dito. Lisod kayo. Why lisod na? Sulod ka sa imong kwarto. Ampo ka dito. 5 seconds. Pictura ang kwartang gusto nimo ning si Manaha. Hallelujah. Next 4 seconds. You picture it out in 5 seconds. Next 4 seconds. This is what you are going to confess. That is mine in Jesus' name. Sa buntag, sa udto, sa gabi na ka matulog. Tanawan nimo sa may tabo sa imuha. Everybody say amen. Amen. Ang gipicture na akong motorsiklo nga akong gusto, gamay-gamay anang niabot. Tanaw, mas dako gyud ang Dios. Ako sigig tanaw, gusto na ako 125 na lang para kung sahay, ako lang isa mo adto kog bukid. Na ako sakyan nga, ako lang isa. 125, gamay-gamay man na. Tanaw, kadako ang Ginoo. Ang gihatag sa kuha, 750. Praise God! Makaingon ko nga Diyos may naghatagan na. Wa man ko pabayri. Ang Ginoo ginhatag. Gamit lang siyang tao. Kamo,
Doon na mamoy gipangayos Ginoo. Ingon na nako sa inyo, si tagiyas ta ng tao sa kalibutan. Kanang silingan ninyong inchik, si tagiya na. Og tandugon sa Dios ang utok anang inchika, padamguhon siya karong gabihuna og ingnon siya nga, og di nimo na tagaan og panalangin ngayang gikinahanglan, di tagyo ka patulugon hangtod mabuang ka, di kita kaundangan. Mahimo ng milagroso imong ginabuhi. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Gusto mo mong mabuhi pinagig mga milagro sa Dios? Karning panahuna mao na ang panahon nga kita mabuhi pinaagi sa iyang mga milagro. Kano sa mga igsoon sala ang mahimong dato? Sala ang mahimong dato pagka ang imong bahandi nga giangkon gikan sa dautan. When riches are gotten by wrong means, then it is sin to be rich, because you will never prosper in God's sight, even though you are rich, when your riches are gotten by the wrong means. Ingon ng Jeremiah 17:11, mao ni ang gisulti sa kasulatan sa Jeremiah 17:11. Tubag niya itong mga nag-ingon nga ang bahandi ko no iya sayawa. Uyon ko, iya sayawa. Uyon ko nga ang bahandi igsoon dili kabubuton sa Dios kung kinigikan sa dotan. As the partridge sitteth on eggs and hatcheth them not, so he that getteth riches and not by right shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool. Sama sa katukmo. Sana tukmo ba na? Ha? Sama sa usa ka buntog nga nagalumlum sa dili nga itlog, mao gyapon ng tao nga naibahandi pero gikan sa dautan. Di gyapon niya mapuslan. Ug ang iyang katapusan buang-buang siya. Ingon ang kasulatan. Uyon ko, dili gwapo ang bahandi nga atong maangkon kung gikan sa dautan. Unsa sa isulti sa Proverbio 21:6, mao ning gisulti sa Proverbs chapter 21 verse 6, paminaw nato ang balaang kasulatan. The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Ha? Ang bahandi nga maangkon pinagi sa bakakon nga dila, murag nangita kag kamatayon na. So akong gisulti gani, akong ikaw businessman, di ka kinamamakak. Kinahanglan isulti ang tinuod. Basig na uswag ka tungod sa pagpamakak, dili kababuton sa Dios ng bahandihan na. Ang gisulti sa Proverbio kapitulo 10 versikulo 2, mauni mga kaigsunan. Proverbs chapter 10 verse 2, unsay gikasulti sa balang kasulatan. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. Tanawa, daghang kay ni uswag, dili sa may pamaagi, nangamatay lang yapon sila. Doon na yung sa drug lord sa Colombia, ang iyang pangalan si Pablo Escobar. Billions of US dollars na sa iya. Lalimang ka, one of the richest in the world. Ang net worth niya is 3.2 billion US dollars. Di ba dakong bahandi na? Pero namatay sa atop sa balay, gipamusil sa mga ahentes gobyerno. Gikarga ang iyahang stretcher sako. Namatay nga way kapuslanan. Wa mapusli ang iyang binilyon nga bahandi. Basta bahandi nga diligikan sa Dios, di nato dawaton. Gikan sa dautan, ayaw dawata. Bisan minilyon pa na sa imong tubangan, kung gikan sa dautan, talikdi. Muingon ka, wa ko manginahanglan sa imong bahandi gikan sa yawa. Di na ako'y sugal ang akong kalag sa imuha. Ang akong gustong bahandi, ang katong giwali ni pastor nga gikan sa Dios, may tay akong gikinahanglan. Ang panalangin sa Dios nagapadato. Og walay kaguol nga gipakapin ni ini. Abi ninyo igsoon, niabot na gyud ang panahon sa atong oras na mahuman ko, pero wa pa mahuman ang akong mensahe. Mao ni ang maayong balita tungod kay
ang atong programa bisan di mahuman sa usa ka pagwali, pero napa may sunod nga ginatawag, abangan ang susunod na kabanata. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kisay gustong mo dawat og panalangin pagawas. Ang pagampuna ko tubagon sa Dios. Walay usang musulod ni ining katedrala, walay usang maminaw sa telecast, bisan di siya kasulod dinhi, kay naa siya sa ubang mga dapit lagyo kayo siya, di siya kanganhi, pero may kalabutan siya ning pagalagara, na panalanginan siya sa pulong sa Dios nga akong ginawali dinhi, bisan na siya. Ang akong pagampo, basta bisan kausalan siya nakapaminaw, nga ang mahitabong milagro sa iyong kinabuhi di niya malimtan. Milagro sa kauswagan, milagro sa kaayuhan, milagro sa kaluwasan sa iyong kinabuhi. Milagrohan gyud ka sa Ginoo. Doon na kay problema, ay kabalaka sa imong problema. Unsay sulti sa atong gibasa kaganiha, ayaw pagkabalaka sa imong kinabuhi. Ang anong mabalaka ka na ay Dios nga imong magunitan. Don't worry about what you shall eat, what you shall drink, what you shall put on. Have you not seen the ravens that fly up in the air? They do not spin, nor do they plant, nor do they work. But your heavenly Father feedeth each and every one of them. Wala usang mahulog sa yuta na dili mahibawan sa iyong mamahan sa langit. Ay kabalakaw sa inyong sinina. Ha? Tanawan ninyo mga liryo sa kaparangan. Wa ko no magsinina sa Salomon nga pare nila. Pagkaugmay, labay lang, mauga. Kinsa ba kamong mga anak sa Diyos? Unsa inyong gikinahanglan, iyampu lang. Ginoo, kinalag kog barong pares kang pastor. Pag-ampo ninyo, ana, basing natulog ko, ana, amigo ng Diyos, oy, ihatag imong barong sa iya, kay giampo niya na. Sorry na lang sa kuha, pero na-supply gyapon sa kuha. Pero gitubag na ka. Amen? Well, lisod sa Ginoo. Way kabalakan pagka ikaw na sa Diyos. Pag binutan lang, isulti lang sa iyahay mo gikinanglan. Nga magtuman ka lang, magpaubos ka lang. Ayaw, ang inyong dili buhaton kining mo reklamo, magbagulbol, magwala sa inyong balay, magsinggit sa kalisang, mabalaka. Ayaw gyud buhatan na. That is an insult to God. As if God cannot do anything for you anymore. As if God's hand is shortened that He cannot save you. Ayaw gyud buhatan na. Pagka doon na kay gikinahanglan, pagtawag sa iya. Tapos ato sa imong kwarto, isa ka sakong bugas imong gikinahanglan, 5 seconds, i-picture ang usa ka sakong bugas. Hantod maklaro nimo. Pagkahuman 4 seconds, Ginoo, akong gituohan nga usa ka sakong bugas, karong adlaw ako na. Amen. Tanawan sa may tabong milagro sa imong kinabuhi. Ang Dios, Dios sa mga milagro. Dios nga madagayaon, Dios nga dato sa tanan, iyahang tanan, o gusto niyang ihatag kanimo kanang mga butang nga karon. Paday nato ning mensahiya sa sunod nga mahigayon na mabalik mo din mga igsoon. Kamong nasa tubangan sa inyong television, guniti ang inyong television sets. Ako magampo alang ninyo ning taknaa ang Dios manalangin sa inyo ha. O gusto niyang ikaw dili mo biya sa tubangan sa imong television nga dili mapanalangin. Amahan nga balaan ang akong igsoon nga naa naggunit sa iyong television set ingon nga point of contact sa imong gahom. Unsay akong giwali dinhi iyang napaminawan. O Dios, tanduga ang iyang kinabuhi karon. Kuha ang tanang tunglo sa iyang kinabuhi, tunglo sa balatian, tunglo sa problema, tunglo sa kawaladon, tunglo sa kapobrehon, tunglo nga gikan sa yawa, ug ipuli ang tanang panalangin nga iyang gikinahanglan. Kauswagan, kaluwasan, kaayuhan sa iyang nagbalatian nga lawas, pabati sa iya o Dios ang kadagkaya sa imong gahom ning taknaa.
Bisan pang tanang niyas kongregasyon karon, taas ang inyong kamot kamong tanang dunay gikinahanglan sa Ginoo. Ang tanan nga gustong magbaton og gahom sa pagangkon sa mga bahandi sa Dios, itaas ang inyong mga kamot. Amahan ng tanan nga nagtaas sa ilang kamot ning taknaa karon, silang tanan nga niya dinhi nining pagalagara, walay mausa sa ila nga dili matagaan sa gahom nga gikan sa imo. Ginaklaim nako ang Deuteronomy 8:18. We will remember you, O God, that it is you who gives us power to get wealth. We will remember that this power comes from you, and you have given it to us right now. Ang tanan mo ingon kauban sa kuwa, balaan nga Dios, gamhanan ka sa akong kinabuhi. Ang tanan kong pagpanginahanglan, wala na ko'y kabalakan. Salamat sa gahom nga imong gihatag kanako karon sa pagangkon sa bahandi, sa imong kapamagihanan, bahandi nga nagagikan kanimo, pinaagi sa imong pulong, nga giwali ko akong nadungog, giangkon ko kining gahoma, gagisulti sa Deuteronomy 8:18. Una pa mahuman kining mong panimbahon, nadawat ko na kining maong gahom karon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan nato siya mo isa. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.